ako sa gulo, kasalukuyan ko ay nakakalito. Nagdaos ng isang marangyang handaan si Kapitan Tiago sa kanyang bahay sa Binondo, Maynila. Maraming panauhin ang dumalo, kabilang ang mga pare at mga kilalang tao. Sa handaan ay nagkaroon ng pag-uusap at tensyon sa pagitan ng mga pare, lalo na kina Padres Damaso. Sus, Mariosep, maghintay nga kayo mga bulagsak. Nakakayamot naman ang bansang ito. Halatang ibang-ibang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. At ang ayoko pa ay punong-puno ng mga Indio. Ayoko pa naman sa mga Indio. 2 taon akong tiis sa pagdidildil ng saging at kain sa bahay ng San Diego. Bilang kura, ngunit nung ako ay hatid, isang matanda at hermanos lamang naghatid sa akin, mga walang utang na loob. Tandaan kayo, Padre Damaso. Huwag kayo nasa ilalim ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Bago magdamdam si Kapitan Tiago. Oo, ikinaluloob kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Si Crisostomo Ibarra. Kinalulugod ko kayong makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagalak kong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ata ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali. Ngunit noon ka na naging matalik kong kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael. Naway ang kasiyahan niyang napagkait sa kanya ay mapa sa iyo. Nasa, Senyora. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit kong nakasama. At masasabi ko na isa siya sa mga kagalang-galangan at tapat na mamayan sa Maraming salamat. Pinawin ng mga papuri ko sa kanya, ang aking ama, ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako, ang kanyang anak ay walang kaalam-alam. Handa ng mga hapunan, Senyor at Senyor. Pio, halika. Nagpaluto talaga ko ng tinola para sa iyo. Patid kong matagal ka nang hindi nakatikim nito. Servidor, ipasok mo ng sopas. O ikaw, dalhin mo nga yan dito sa akin. Pronto! Alam niyo ba dito sa Las Pilipinas, ang tinola ang aking pinakapaboritas? Pakatigil na ng musika, nakakarindi sa tenga. Ipahingan niyo muna ang mga instrumento ninyo. Senyor Ibarra, 7 taon ka na pala nag-aaral sa Lieta. Mabuti at hindi mo nalimit ang Hindi po. Kahit tila ay nalimot na ako ng sariling bayan. Kikise Desir. Halos 1 taon akong nawala, kaya't wala akong nakuha balita dito, maging sa San Diego. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko alam ang totoong dahilan ng kahawalan ng aking ama. Don Ibarra, nasaan ka sa Europa? Tila hindi yata kayo nakakatanggap ng telegram. Ferdinandes, senyor at senyora, para hindi maging malungkot ang ating usapin, lalo't nasa kaligitnaan tayo ng kasiyahan, ito na lang ang iyong sagutin, senyor. Ano ang mga nakita mo na katingi-tangi sa mga bansang iyong narating? Yan na ba ang edukasyon sa Europeya? Nauumin ang tao na parang isang modo. Napansin ko lamang na ang kaunlaran o ang kahirapan ng mamayan sa isang bayan ay katumbas ng kaunlaran neto. O di kaya, huwag kawalan neto. Yun lang ba ang iyong natutunan? Ang tagal mong ginugulo ang oras mo sa Europa. Wala ka man lang ibang natandaan doon?
Noon pa man ay ganyan na siya maglambing mula pa noong kami ay musmus pa lamang. Ay nako, naway tanggapin niyo ang aking sinserong pamanhin. Dispenser, pagpatuloy ko muna natin ang hapunan. Maupo ka muna in. Hindi na po tiyo, ipagpaumanhin niyo pong lahat. Ipagpaumanhin niyo po tiyo, ngunit kailangan kong magpaalam pa. Inom na lang tayong lahat sa ngalan ng Las Pilipinas at Espanya. Salud! Ang muna pong umalis, darating na si Maria Clara. Mukhang galit na po sa akin ng Panginoon. Bukas na lamang po. Nakita niyo ang ugali ng batang yan? Nakapunta lamang ng Europa. Nagpalalo na. Kentando! Muchas gracias. Kapitan Tiago, nasaan ba ang sinasabi nilang pinakamagandang nag-iisang dalaga?